Request mo, luto ko. So yung request na to ano siya, kailangan talaga siyang pag-isipan at paghandaan. So nung Saturday ko pa to na ready. So about magpo 5 days na siya. Lulutuin ko na para mabilisan na lang para mamaya kain na tayo. Narinig nyo ba yan? Yung sizzle. Pwede na kayo makita? Okay. Tapa nga pala guys. Ready na tayo. Tapos magasangag. Yo. Oh, ayan na oh. Ready na. Oh, teka lang. Pag sinabi kong pipino tsaka tomatoes, hindi lang siya yung side, yung parang sa mga fancy restaurant na nakabilog. Lagyan pa natin ng salt. Tapos 2 piraso lang. Alam mo yun, pag sinabing ganun, ganyan. 'Di ba? Ganyan dapat kadami. Teka lang, dagdagan ko pa yan ah. Wait lang. Oh, ayan. Oh. Inabraw nga pala yung kahapon na ulam namin kasi malamig ngayon eh. Tapos syempre, suka na may chili oil. So yung hindi yan normal na suka, medyo may ko dyan. May mix ng bawang, sili, ganun. So yung suka mismo meron na nasa tas chili oil. Then this, magkano to? Sa panahon ngayon. Tapos, pag sinabing tapa, ang onti lang yung servings ngayon pag mga 100, kahit 150, hindi ganyang kadami. Yan. Magsawa ka. Tara. Kain na tayo. Okay na. Okay na, no? Pagka tayo kumain, pray muna tayo. Lord, we thank you for another day and for your blessing, for the gift of life. Bless us food and join us and dine with us, Lord. These are praying in Jesus' name. Amen. Yun. Alright. Tikman muna natin tong tapa. Gusto mo may taba? Siyempre, first bite sa'yo. Tikman mo muna. Tikman mo muna. Ikaw nag-request ito eh. Ikaw ba yun? Di naman ikaw yun eh. Ikaw nag-request. Hindi. Mag-request ka. Iba yung sa'yo. Iba. Yan. Ako naman. Tikman ko ah. Actually kanina, natikman ko na to. Kasi ito rin yung pabaon ko kay Der. Pero yung hindi ko na siya nagupit-gupit. Kaya di ko alam ngayon kung same ba kami ng experience, ng eating experience si Der. Siya ay nasa school ngayon. First day nila, official. Tikman natin. Okay, malambot. Isa yun sa hindi sa kinakatakutan ko, concern ko. Pag tuwing gagawa ng ganito. By the way guys, first time ko nga rin pala gumawa ng ganito, ng marinade dito sa beef tapa. And ang nag-request pala dito ay aking butihing wife, aking asawa na nung sinend ko yung picture, tumawag siya kanina, ngayon lang. Ano yung meat? Sabi ko, request mo yun, di ba? Sabi niya, ano yun? Sabi ko, kung nakalimutan mo, panoorin mo yung video. Pagka in-upload ko na. Ayun. So, mag-perfect bite tayo. Tingnan niyo yung itlog, oh. Uy. Kita niyo yan? Alam nyo kapag content creator ka, dapat OA lahat eh, no? Samantalang pag nasa restaurant, hindi naman ganito pagka kumakain. Pero sa panahon ngayon, sobrang wala kang makikita na parang tapa place na ganito. Na ganito kadaming servings. Kahit siguro 200 pesos yan or hindi ganito kadami yung servings. Lagyan natin ng suka. With garlic fried rice and egg. Okay. Medyo nakukulangan lang ako sa tamis yung marinade na ginawa ko. And usually yung iba, hindi na ganito, yung parang strips, yung talagang sobrang ninipis. Ang ginagawa nila ngayon, ang parang ginagamit nila, yung sa parang brisket, yung ganun. Tapos ang hiwa na niya parang may pagka square na, medyo chunks ng onte. Parang may, tas yung luto din, may pagka pares. Okay din yun, masarap yun. Lalo yung mga natikman ko sa Manila. Pero meron pa rin mga tapsilogan na strips pa rin, tapos dry yung talaga nila, yung
meat. Kasi yun naman yung tapa. Pag sinabing tinapa, pinipreserve. Yun lang naman yung pagkakaalam ko doon sa tapa. Ikaw, ikaw, ano bang trip mo sa tapa? Yung ganito ba? Ako kasi medyo pinagsama ko eh. Nung medyo dry na, nilagyan ko na siya ng onting tubig para medyo may onting sarsa. So, transparent naman ako sa mga pinagagawa natin dito. Meron pa lang sabaw, yung inabraw. Siyempre yung sabaw, sa mga tapsilugan, hindi pwedeng mawala yung sabaw. Yung sobrang sarap na sabaw, yung nakakailang rice ka dun, nakakailang bili ka ng rice dahil sa sabaw. Dito nga lang, healthier version. Lagyan natin ng kamatis. Kain na rin tayo ng pipino. Yung type ng meat nga pala na nagamit ko dito. May nakita kasi ako doon sa supermarket. Ang nakalagay doon parang breakfast steak. Parang ganun siya. Or breakfast beef. Parang ganun. Siguro masarap to sa Philly cheesesteak. Yung iaano lang sa grill. Yung nalagay sa palaman. Yung may cheese, merong bell pepper, may onions. Yun, masarap to. Okay to. So, for tapa, okay lang din siya. Pero next time, ang ang i-try ko na is yung luto yung style ng iba. Yung para may pares na siya. Kasi, viable naman eh. Okay naman din yun eh. Medyo nakukulangan lang ako kasi sobrang nalilin lang ako dito sa meat na to. Sobrang lang. Although malambot. Okay naman. Eatable naman siya. So kung i-rate ko to, pasado ba o hindi? Pasado for the first try. Kung nagyanegosyo ka, okay na bang ganito yung lasa ng tapa mo? Okay lang din, walang problema. Sariling timpla mo yan eh. Pero if i-rate ko siya, since tapa to, mas maganda yung experience ko dito. Kung ako bibili, kunwari ganito kadami, kahit mga worth 200 or 250 for a tapa experience, pwede. Rate ko siya ng 8 out of 10. 8 out of 10. And then, yung marinade kasi nito, hindi ko rin siya nilagyan ng soft drinks. Walang Sprite yun, walang tenderizer, walang ganyan. Pero next time, siguro nakukulangan lang ako sa technique dun sa sarili ko. Una yung pagpili ng yung meat of choice of meat. And then second is yung technique ng pagluluto or pagpapalambot. Yun. Pero sa lasa, hindi ako nakukulangan. Uulitin ko lang yung marinade na ginawa ko dito. Oh, ikaw, baka may request ka pa. Baka may request ka. Para next time, ikaw naman. Request mo na dyan, comment mo na. Bye.